Sino po ang naniniwala na tayo ay malaya? Amen! Kayo po may malayang sumigaw? Amen! Kayo din po ay malayang sumayaw at lumundag. Amen po ba? At dahil tayo ay malaya, lahat po tayo ay sabay-sabay magpupuri sa Panginoon. Amen! Kamusta po kayong lahat? Ang title po ng i-share ko ay Bakit Ito Pa Lang? Number 1, dahil yan pa lang ang inihahasik. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. What you sow, you will reap. Ibig sabihin, kung bakit ganyan pa ang kalagayan ng buhay mo, ito ay bunga ng tanim mo kahapon. So kung gusto mong mabago ang kalagayan ng buhay mo, ayusin mo ang inihahasik mo ngayon na. Habang maaga pa. Ang paghasik is a term na ginagamit bilang pagtatanim or pagbibigay. Commonly, sa panahon po natin ngayon, ito'y pera. Pero noon, ito ay fruits, harvest, or ani. Ngayon, ito'y pera. Pero pwede rin may kaakibat na mabuting gawa. Number 2. Mas masakit pang ganyan number 2. Number 2, dahil hindi pa kayang maging tapat. Woo! Kung sa tingin mo ay kakaunti pa, posibleng nasa testing pa ng katapatan. Kailangan maging tapat tayo sa kakaunti. Katapatan as in tamang paggamit nito. Luke 16 verse 10. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Sabi, yung nagtatanong ng, Lord, bakit ito pa lang? Parang ganito, i-replace mo yung tanong, Lord, bakit kakaunti pa ito? Ang sagot ay, hindi ka pa naman tapat sa kakaunti. Kaya na-highlight ko po dito, hindi pa marami dahil hindi pa tapat sa kakaunti. Kaya I pray, pagtiwalaan mo si Lord. Marami siyang salita. I pray, at least panghawakan mo yung salita ni Lord. At biyaya ni Lord, i-increase ka niya. At hindi ka na magtatanong na, Lord, bakit ito pala? Amen?